Sino itong mga tapos nang matulog at magpahinga, pagod pa rin? Sila yung mga trabaho ng trabaho para mabuhay lang nila ang kanilang mga magulang. Sila yung mga nagninegosyo, ginagawa ang lahat para magtagumpay ang negosyo, pero bumabagsak, nalulugi, hindi makabawi-bawi. Sila yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, nangungulila, na kailangan kumayod, magpagod, magsakripisyo para mapatapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Sila din yung mga misis na alam nila may ibang inuuwian ang kanilang mga asawa. Sila yung mga tao na may sakit, na natatakot, nangangamba, hindi nila alam kung bukas magigising pa kaya sila. Iniisip paano ang kanilang pamilya na iiwanan nila. At sila din yung mga tao na namatayan ng minamahal nila. Maaaring anak o asawa, hindi pa sila handa, agad kinuha ng Panginoon, nagluluksa, umiiyak, buong maghapon, nakakulong sa kwarto, nagpapahinga, natutulog, pero walang nararamdaman na ginhawa. Meron din po mga tao, nagtatrabaho 5 araw, hinihintay lang na matapos ang weekdays, excited doon sa weekends, nabubuhay para lang sa bakasyon, binibilang yung oras, kailang kaya ulit ang holiday. Yung 5 araw, yung araw na pagtatrabaho, miserable, malungkot, hindi masaya. Sumasaya lang, nabubuhay ang dugo, pag nag-outing, nagigimik, nag-out of town. Kaya naman, bigay todo ang pagsasaya. Inom, lakwat siya, walwal. Pero anong epekto? Pagpasok muli, malakas ba sila? Pag nagtrabaho, may gana ba? Di ba wala? Kasi inubos ng lakas sa pagsasaya. Kaya nga makikita mo, pag pumapasok na sa opisina, parang Biyernes Santo. Kakausapin mo, pinagbubugnutan ka. Palaging naiinis, palaging nagagalit. Kala ko ba nagpahinga? Pero bakit pagod na pagod pa rin? Kasi naman, may 2 klase ng pagod sa ating buhay. There are 2 kinds of being tired. The first one is the tired that needs sleep. But the second one is the tired that needs peace. Ano ang klase ng pagod mo sa iyong buhay? Yung pagod na nangangailangan lang ng tulog, ang tawag dyan, physical tiredness. O yung pagod na nangangailangan ka ng kapayapaan, ginhawa. It is a mental, emotional, psychological, spiritual, inner tiredness and exhaustion. At marami po sa atin ang kailangan kapayapaan, kaginhawaan, pagpayapa ang iyong puso, pagpayapa ang iyong isip, pagpayapa ang iyong kaluluwa. Di ba? Kahit na anong ginagawa mo, malakas ka, may gana ka, hindi ka mapapagod kailanman. Pag may kapayapaan ka, maaaring mapapagod ang iyong katawan, pero kakayanin mo ang lahat. At saan natin makukuha ang kapayapaan na yan? Saan natin mararanasan ang kaginawaan? Walang iba kung hindi sa Diyos. Dahil yan ang mabuting balita, sinasabi ng Diyos sa atin. Halina kayo, lumapit kayo, kayong mga nagtatrabaho, kayong mga nagpapagod, kayong mga nabibigatan. At anong sabi ni Jesus? Bibigyan ko kayo ng kapayapaan, ng kaginhawahan, ng pahinga. Tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoon, tingnan niyo ang turo niya. Sabi niya siyang magbibigay ng pahinga. Hindi niya sinabi na pagpagod kayo, magpahinga kayo. May pinagmumulan, may pinanggagalingan ang ating kapayapaan, ang ginhawa ng ating buhay. The source of peace, of relief, of rest is God always. It does not come from alcohol. It does not come from entertainment. It does not come from money. Pero alam ko, marami sa inyo, pag binigyan ng pera, gumigilas, lumalakas. It puts a smile on their face. Di po ba? Pero tanong ko, hanggang kailan? Yung ngiti na yan, na galing sa pera, di ba? Panandalian lang. Pero ang kapayapaan, kaginhawaan na nanggagaling sa Diyos, nagtatagal yan. Kaya nga po, tignan nyo yung salitang pahinga. Sa
Saan nanggaling yung salitang iyon? The root word of the word pahinga ay galing po sa salitang hinga. Yun lang ang kailangan mong gawin para makapagpahinga ka. Huminga ka lang. Inhale, exhale. Pag nabibigatan ka, huminga ka lang. Inhale, exhale. Labas mo, nakakabigat sa'yo. Pag marami kang iniisip, huminga ka lang. Inhale, exhale. Labas mong iniisip mo. Pag nagdadamdam ka, nai-stress ka, hinga ka ng malalim. Inhale, exhale. Labas mo. Ano ang pinapasok natin sa ating katawan? Ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos. Dahil tandaan niyo po, ang simbolo, ang tanda ng Diyos sa Biblia, hindi lang po ang kalapati, hindi lang po ang apoy, hindi lang po ang tubig, kung hindi hangin. Pag ikaw ay humihinga, magdasal ka, maniwala ka, isipin mo, pinapasok mo ang Espiritu ng Diyos sa iyong katawan. Kaya naman ikaw ay lumalakas at nagkakagana. Hindi natin maiiwasan na minsan sa ating paglalakbay, hindi po ba, na tayo ay makakarating sa isang pader, a dead end. We encounter that in our lives. No matter how much you work hard, how big your dream is, we will always encounter a wall hindering us, stopping us. At minsan, pag nandyan yung pader na pumipigil sa iyo, na hindi ka makausad, na parang bang pinipigilan kang umasenso, parang gusto na nating sumuko, parang gusto na nating bumigay, parang gusto na nating mamatay. Pero ito po yung tandaan nyo. When you encounter a wall stopping you in life, do not think negatively, but think of it as a blessing. Ang mga pader nagpipigil sa iyo ay galing sa Diyos, isang biyaya, isang bendisyon. Para saan? Pinapahinto ka lang ng Diyos. Dahil masyado ka nang mabilis sa iyong buhay. Dahil palagi kang nakikipag-unahan. Pinipigilan ka ng Diyos, pinapahinto ka ng Diyos dahil gusto ka niyang magpahinga. At anong magagawa mo pag nandyan ang pader sa harapan mo? E de sumandal ka. Nandyan ang pader para sandalan mo. Nandyan ang pader, biyaya ng Diyos. Pinapahinto ka, pinapakalma ka, pinaparelax ka. Sinasabi sa iyo, nandito ako, sandalan mo ako, huwag kang mag-alala. And remember this, if you know you have done your best, rest, because God will do the rest. Sleep well, knowing that God is doing something in your sleep. Amen? Pag wala ka nang magawa, paubaya mo sa Diyos. Kaya nga tayo'y napapayapa Kasi alam mo, sa kakayanan mo bilang tao, may limitasyon, may kahinaan, hindi mo kaya. Ang Diyos ng imposible, ang Diyos na makapangyarihan, kaya niya ang lahat. Bakit mo kinakaya? Diyan magmumula ang ating kapayapaan. Diyan tayo makakapagpahinga at makakaranas ng kaginhawahan. Anong klase ang iyong kapaguran? What kind of tired do you feel and experience in your life? Alam mo na kung saan pupunta. Kung ikaw ay pagod, nandiyan ang Diyos, naghihintay, sandalan mo siya. Kaya niya. Gaano mang kalaki ang iyong problema.